Naku mga kababayan, mukhang paghahanda na nga ito para sa darating na Mayo 1 ng ating mga kababayang Pilipino. Naku, mas matindi ho ang mangyayari sa Labor Day kung saan talagang galit na yung sambayan ng Pilipino. Yung mga kababayan natin dyan sa bahagi ng Liwasang Bonifacio ay naghahanda na rin para sa darating na Mayo 1 mga kababayan. Ngayon 29, bukas 30 at yun na nga mga kababayan ang hinihintay, grabe. At ang Malacanang sa nakikita at pinuntahan natin mga kababayan ay naghahanda na rin sila para sa mga ilalagay na barikada sa palibot ng Malacanang at ilang mga kalsada panigurado ay sarado dahil nga yung ating mga kababayan mula sa Batangas ay umaabot na ho ng 22 days mga kababayan nananatili sa bahagi ng Liwasang Bonifacio at patuloy ang kanilang panawagan na ibaba o tanggalin pansamantala itong value added tax at saka excise tax. Ito ay pinamunuan ng ating congressman Leandro Libiste mga kababayan at ang ilang mga grupo ay nakikiisa sa panawagan na ibaba pansamantala o ibaba na lang talaga itong tax hanggang 10% at ang hinihiling ni Congressman Leandro Libiste pero ayaw payagan dahil mawawala ng koleksyon ang gobyerno. Ayon pa sa kay Lacson, 320 billion ang mawawala sa gobyerno kapag ginawa ito ng gobyerno na babaan yung tax o pansamantalang tanggalin yung excise tax at value added tax. Grabe mga kababayan. Pero hindi ho sila nanghihinayang doon sa mga kinukurakot na mga opisyal na mga politiko. Grabe. So kaya naman galit na ho ang sambayan ng Pilipino. Pero ngayon talagang tiis-tiis muna tayo dahil meron pa hong 2 taon at nasa posisyon pa itong si Bongbong Marcos Jr. At pagdating ho ng after 2 years mga kababayan, sigurado yun na mararamdaman ang mga pagbabago dito sa ating bansang Pilipinas. So ngayon busy ho sila para dito kay VP Sara Duterte dahil gustong-gusto nila mga kababayan na i-impeach talaga ang ating Vice Presidente na kahit wala naman ho talaga silang sapat na basihan, wala ho silang sapat na ebidensya para i-convict, ay talagang tinutuloy-tuloy ho nila, ginagawaan nila ng istorya, sinisiraan nila si VP Sara nang sa ganun mga kababayan ay talagang magalit ang taong bayan at mabawasan yung porsyento o percentage ng boto para kay VP Sara at sisiraan nila dahil nga pagdating ho ng Senado mga kababayan ay hindi naman talaga mananalo, hindi naman talaga totally makukonvict si VP Sara dahil may numero, may bilang yung mga senador nakakampi ni VP Sara dyan sa Senado. So dito mga kababayan, iba't ibang grupo at eto nga may nakikita pa ho tayo ng grupo ng corn beef Gabriela mga kababayan, iba't ibang mga grupo ng mga kabataan. Ito grupo ng kabataan, yung sa bahagi ho ng Liwasan grupo ng mga taga Batangas, may iba't ibang grupo na naghahanda na rin. Ito po ay mapayapang kilos protesta pero nangangamba pa rin itong Malacanang. Alam nyo na takot ho sila dahil sa nangyari noong September 21, 2025 kung saan ay talagang matindi ho ang nangyari sa bahagi ng Menjola. Kaya medyo nag-iingat na rin lalong-lalo na itong si Remulla mga kababayan. So, antayin na lang ho natin kung ano yung magiging hakbang ng ating mga kababayan Pilipino. Nationwide ho ang mangyayaring rally mga kababayan. Sa tingin ko, yung grupo ng Maisog, yung Aglo, at ibang mga labor sector, kasama na ho dito ang Manibela, kasama ang grupo niya Eli San Fernando. Yun ang gusto ng mga kababayan ho natin, tulungan ng gobyerno
ang ating mga kababayan Pilipino, kasi talagang hirap na yung ating mga kababayan Pilipino na hanggang ngayon parang hindi ho pinapansin ng ating pamahalaan. Dahil kung napapansin nyo po sa inyong mga bill, sa inyong mga kuryente, kasama ho sa inyong babayaran yung porsyento o percentage para ipamigay sa ayuda doon sa mga beneficiary ng 4Ps. Ibig sabihin mga kababayan, mayaman, ordinaryong low level, mid people, yung parang mayaman, may kaya o mahirap, kailangan mong magtrabaho para doon sa beneficiary ng 4Ps. Ibig sabihin, kahit pulubi ka, kailangan mo magtrabaho para yung kikitain, no? Di ba, yung iba, kahit mga pulubi yan na mamalimos ay gumagamit ng kuryente. Yan ho, sila ay nagbabayad ng kuryente, may percentage din sila sa binabayaran. Yung iba nga lang dyan ay miyembro pa rin ng 4Ps. Siguro, yung nare-receive nila, po ilang porsyento binabayad sa kuryente, pandagdag ho sa makukuha nila mula sa 4Ps. Pero grabe mga kababayan, matindi ho ito. Kailangan natin magtrabaho para may pang-ayuda ang gobyerno, at sa tingin ko, sa tingin ng ating mga kababayan Pilipino ay gagamitin ito ng gobyerno upang at makumbinsi ang ating mga kababayan Pilipino na umaaksyon ang gobyerno ng Pilipinas. Pero sa tingin ko mga kababayan, kahit anong ayuda pa ang gagawin ng administrasyon ni Bongbong Marcos, ay hindi na magbabago ang isip ng ating mga kababayan Pilipino. Siguro ang gagawin ng ating mga kababayan, receive but will never vote kung sino man ang i-endorse ng mga kandidato ng administrasyon ni Bongbong Marcos. At isa na nga sa gustong tumakbo mga kababayan, at sabi ni John Vic, willing daw siyang tumakbong presidente, pero ito ay kung gusto ng sambay ng Pilipino. So tayo na ho ang nagsasabi, hindi handa ang mga kababayan natin Pilipino na maging presidente si John Vic Remulla, dahil hindi siya magandang ehemplo para sa ating bansang Pilipinas, kung saan yung simpleng batas na pinairal niya nga mga kababayan, pinahuli niya yung nakahubad na nasa mismong tahanan. Ayun, humingi ng tawad, humingi ng sorry mga kababayan. So update ho tayo hanggang sa May 1.